lahat ng kapatid at muli po, narito tayo upang makipagdiban muli sa ating Panginoon. Amen. So, teka, palakpakan naman po natin ating pailisin lang natin. Doon tayo sa pakilala natin ang ating Psalm and... Okay, tayo magsitero po, Sister Lisa. Patayo na natin ang mga kapatid. Upang tayo ay Salmo 91. Siyang nagamat ang pagkukup at katastasan. Ano nagtili sa kanyang inyong panglayan. Sasabi sa inyong Panginoon, hukang tahan. Ikaw ang Diyos, ang Diyos ko ang buhay. Ikailigtas niya sa kanyang at kahit anong magkakasal, di ka nagkakalas. Lulupan niya sa sarili ng kanyang malaki na kapal at sa kanyang niya ang magkakalas. Di ka nagkakalas sa kanyang at siya'y naman. Magsapit ng gabi, hindi matatakot sa mga bagay. Maging sa gagawin nila ang gusto sa kanyang. Minsan ang mga dati Israel at ikat ng gabi, di ka natatakot sa mga araw ng mundi. Ay kumabang sa iyong mga sa iyong kapo, sa iyong paligid ang bilang patay ng isang mundi. Di ka natatakot at nabigyan mo hindi ka maano. Ika'y nagmamasid at sa pagkakas, di mo makasal. Yaw mo sa sama na nakikita mo pinalurusan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang nagpapasagala at ang hindi mo magiging sa iyong kakasatas. Hindi mo magiging na kamamahan ng walang nakatay. Kahit nabubuhin mahihirap sa iyong kahanan. Susuguin niya ang mahabag ng Diyos sa susunod. Kahit sa dabo ng mga sa kanilang mga at sila ng atas na hindi makakatahan ng mga tao sa pagkakatawa. Kahit na parang mo ay mga basa sa mga sip, di ka makagawa sa mga sarili ng iyong mga ang sabi ng Diyos ang iyong lugar at sa atin at iingat ang iyong sino na ang pagkakawa. Siya ay umawa dahil ako sa kayo ang sasamahan Ngunit sa daling ng bayan ito, aming binili ng mga pagmamahal. Manalangin, hanapin ako at alagdahan ang kanilang kasama. Dinigin ko siya, natatawagan ko siya, at ibabalik ko sa kanilang bayan sa katimasyasan ng mga kasalanan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay na po. Yes, kakawagin na po natin, gagamitin ng sa ito, magpapahayag ng mabuting balita, lalo na ng pagpapalala, kaligtasan, kagalingan, sa lahat, sa karunungan ng ating kaalaman para sa ating pamumuhay ng Kristiyano. Kaya tawagin na natin ang Brother Jess Esteban. And now, bless the Lord. Amen.
We praise you, we glorify your name, O God. Oh, yes, O God. As we stand before your holy presence, we claim your promise that when there is two or more gathered in your name, you are in the midst of us. And as we bow down before you, we profess our faith in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O God, Heavenly Father, Yahweh Shaddai, the God who is more than enough, the God of Abraham, Jacob, and Isaac, who never changes, who never fails. Lord, as we celebrate the Pentecost Sunday, pour out your Holy Spirit to each and every one of us and renew our spirit. Yes, oh hallelujah, create in us, O Lord God, a new heart
power of your Holy Spirit, that we may be able to understand the healing message that you have prepared for us today. Grant us your power of your Holy Spirit, O God, that we may be able to fulfill the missions that you have bestowed to each and every one of us. Open our eyes, open our minds, open our spiritual ears, at handa po ang aming buong pagkatao sa pagtanggap ng biyaya inilaan niyo po sa araw na ito. Bless niyo po ang mga choir and all of the instruments, Lord God. Use them for your glory. Siyuhan ang kapangyarihan na apat na sulok ng St. Gerard na ito. At huwag niyo pong hayaan na ang aming pananambahan sa oras na ito ay magambalat ng kalaban. And Lord, sa inyong kapangyarihan, ay patuloy po namin hinabilin sa inyo ang inyong salita na aming pagsasaluhan ngayon. Sundan niyo ng ibalat kay babalaghan at inyong abang lingkod, tulugan, itatuloy po ako sa inyong mananalikuran. Kayo po ang mangusap. Let your Holy Spirit, Panginoon, mangusap sa amin sa araw na ito. At hayaan niyo po, tulugan, na kayo ang kumilos sa aming buhay. For truly, without you in our life, wala po kami magagawa. Kaya Lord God, maraming salamat. For today, we celebrate the Pentecost Sunday, ang araw na kami ay inyong binigyan ng kalakasan upang patuloy na maglingkod sa iyo, susunod sa iyo sa lahat ng iyong pinakutos at kalooban. And all of this we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen and amen. Purihin natin natin, Panginoon. Praise and glory. Hallelujah.
we celebrate the Pentecost Sunday. Amen. The descent of the Holy Spirit that marks the birth of the Catholic Church. Amen. So kung mayroong birthday, mayroong celebrations. Amen. Hallelujah. So as one mystical body of Christ, let us all celebrate and let us profess our faith that ang buhay na Kristiyano ay isang Masayang tunay. masayang tunay. Bakit? Sapagkat nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. At dahil dito, tayo ay nagtatagumpay, kaya tayo ay mag-celebrate. Let us all sing and dance ang buhay ng Kristiyano. At ang yaman natin ang lahat ng mga worshipers natin. At ang lahat. Come on!
Ang buhay ng Kristiyano ay and that's happened because today we celebrate the Pentecost Sunday. Ang pagbaba ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Amen? Woo! Hallelujah. Do you feel the presence of God? Amen. Sa pagsayaw pa lang natin, amen, napurihan na natin ang ating Panginoon. So my dear brothers and sisters, wag po muna tayo magsuko, babasa po muna tayo ng kanyang gospel ng Panginoon. The gospel of the Lord, natin pagsalusaluhan sa araw na ito. Ang gospel ng Panginoon, according to John, in chapter 20, verse 19 to the following verses. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors, because they were afraid of the Jewish authority. Then Jesus came and stood among them. "Peace be with you," he said. After saying this, he showed them his hand and his side. The disciples were filled with joy of seeing the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father sent me, so I send you." Then he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." My dear brothers and sisters, the gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to Jesus. Oh, hallelujah. Praise to Jesus, Lord. Hallelujah. And thank you, God. At pwede na po tayong magsipo, my dear brothers and sisters. Amen. Hallelujah. My dear brothers and sisters, batiin niyo po muna natin ang ating mga katabi. Happy Pentecost Sunday. Happy Pentecost po. At sabihin natin, brothers and sisters, Brothers and sisters. hindi pa man kayo nagkasala sa akin. Tinatawag ko na kayo. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Brothers and sisters, sabi na natin, hindi pa man tayo nagkasala, pinatawad na tayo ng Panginoon. Sabi nga sa ating Lord's Prayer, di ba? Lord, forgive us as we forgive those who trespass against us. At sa Colossians chapter 3, verse 13, God instructed us to forgive each other as the Lord has forgiven us. Kaya mo ba magpatawad? Amen. Kaya sa sarili natin? But with the power of the Holy Spirit. Amen? Kakayanin po natin because holding grudges traps us in the past. Carrying an emotional weight that harms us more than the person who wronged you. Amen? Pag hindi tayo nagpapatawad, tayo po ang suffer more, magdudusa. Amen? Tayo ka dito, magpapatawad.
Amen? Ang bigat kaya sa loob natin yan. Today is exactly 50 days after the Easter Sunday. Ang linggo ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ang ating celebrations ay tinatawag ng Pentecost. From the Greek word means 50th. But do we celebrate? Because it is the day that the Holy Spirit descended to the disciples. Yung po ba ang celebration talaga natin? Ang mga Jews, meron din po silang sariling version of Pentecost sa Old Testament. They celebrate Pentecost 50 days after the Passover, known as Sabbath. Celebrations begins at Thursday afternoon, so nung Thursday, May 21, at it ended nung Saturday kahapon, May 23. The celebration, the way they celebrate is nagkakaroon sila ng Bible sharing. Ano po ang mini-meditate nila, pinag-aaralan nila? They meditate the law of Moses, the Torah. Because the Pentecost was a celebration, kinukommemorate nila, sineselebrate nila yung pagbaba ng ni Moses galing sa Mount Sinai, pagbigay ng Panginoon ng the law of Moses. Amen? Hallelujah. Sa ating mga Katoliko, Pentecost is technically celebrated as a single feast day. Isang araw lang. Anong araw po yun? Linggo. That falls 50 days after Easter. It acts as the culmination of the end of the entire 50-day Easter season. So today, sa bukas, end na ngayon ang Easter season, bukas, regular, ordinary day na ng ating Catholic calendar. In our gospel, the resurrected Christ gives us 4 lessons na magbibigay sa atin ng kalakasan para tukdin natin ang ating misyon na may kagalakan at kapayapaan sa ating puso. Amen? At ito po ang ating pagninilayan sa araw na ito. Ano po ang unang lesson na binigay sa atin ng Panginoon? First lesson is peace that will overcome our fear. In John 20:19, verse 19 to 20, the disciples were hiding from the religious authorities and they were so confused sa nangyari. Bakit po sila nagugulumihanan? Because despite of spending all their time with Jesus, their minds were caught up in worldly expectations. Ano po ang mga expectations nila? They expected the Messiah to be a mighty military and political leader who would overthrow the Roman Empire and restore Israel. Ngunit, ano pong nangyari? Kabaligtaran sa inaasahan nila. Amen? Hinuling ang ating Panginoong Hesus, pinahirapan, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Ang mga pangarap ng mga disciples, nailibing din. At napalitan ng takot. Kaya sila nagtatago, ngunit Jesus enters the locked room, proving His glorified resurrected nature, and speak, peace be with you. Jesus shows them His hands and His side. Bakit po? Bakit pinakita pa ng Panginoon? To prove the reality of His resurrected body.
that he is not a ghost, showing the wounds allow them to fully recognize, shifting their fear and confusions into joy and belief. Ganon din po sa atin. Christ meets us in our locked away places. Saan po yun? Sa ating mga taguan with anxiety, shame, doubt, confusion, sickness. The peace that Jesus is given to us is not an absence of trouble, but a confident assurance of His presence. And if God is present in our life, ano po sabi natin? If God is with us, who can be against us? Amen? No one and nothing is impossible with God. Kaya hindi dapat tayo matakot. Di tayo malungkot. Dapat may kapayapaan, may peace, pagkat kasama natin lagi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Yes, dear brothers and sisters, we encounter big problem, but do not fear, because God is always with us. Amen? At yun po ang ating second lesson na pagnilayan. God is with us with His power, the power of the Holy Spirit. In John chapter 20, verse 22, Jesus breathes on them and says, receive the Holy Spirit. This is the fulfillment of God's promise in Acts chapter 1, verse 4. Narinig po natin ito kanina, diba? Yung mga nagsimba ng confirmation kanina, binasa ito, first reading. Basahin na po natin. When they were gathered together, He commanded them, do not leave Jerusalem, but wait for the gifts of the Father. And what is gift is that? The gift of the Holy Spirit. It is also a fulfillment of Jesus' promise in John 14:16. Sabi ng Panginoon in John 14:16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Amen? According to the Bible and the teachings of the Catechism of the Catholic Church, the Holy Spirit was sent to dwell within believers and guide the church after Jesus ascended into heaven. The Spirit's presence is the primary way God is active in our life today. Siya ang reason kung bakit tayo narito ngayon. Dahil sa ganang sarili lang natin, Brother Nestor, nandoon na yan. Sa moda na lagi na sinasabi. Amen? Sa dating buhay natin, baka nandoon na tayo sa kumikuti-kutita. Busi-busi lang. Mukhang alam ni Brother Andre, busi-busi lang na. Amen? Pero, bakit po kailangan pang mamatay, ilibing, mabuhay, umakyat, bago pa makababa ang Espiritu Santo? The idea that the Holy Spirit cannot come down usually stems from a few common theological distinctions. In the Gospel of John, chapter 16, verse 7, Jesus states that if He does not leave
the advocate, the Holy Spirit, will not come. Theologically, this means that the Holy Spirit could not fully descend in His new covenant. New covenant rule until Jesus completed His mission. Actually, in the Old Testament, the Holy Spirit was with people to guide them. But after Pentecost, the Holy Spirit permanently indwells, permanently lives in each and every one of us who believe our Lord Jesus Christ as the risen Lord. Amen? But those who have not accepted this faith are described as unable to receive the Spirit. In our time, when and how do we receive the Holy Spirit? According to the teachings of the Catholic Catechism of the Catholic Church, paragraph 1265, we receive the Holy Spirit for the first time during the sacrament of baptism. According to the Catechism of the Catholic Church, this is the moment the Spirit makes us new creatures and adopted children of God, partakers of the divine nature, member of Christ, and co-heirs with Him, and temples of the Holy Spirit. Ito po yung nasaksiyan natin kanina, di ba? As part of the Holy Question and Answer ni Archbishop doon sa mga konfirmante. So, tama-tama. Nakatikais din tayo kanina. Amen? But the question is the Holy Spirit that disciples receive is different from the Holy Spirit that we receive during our baptism? Sinagot yan kanina ng mga bata. Amen? Different po ba? No. It is very the same. Holy Spirit who raised Jesus from the dead now is the same Spirit that we receive in our baptism. Therefore, ano ibig sabihin? Kung kapareha sila, iisa lang ang tinanggap natin. Ang banal na Espiritu tinanggap ng mga disciples noong kanilang panahon ay kaparehas lang, iisang banal na Espiritu na tinanggap natin sa ating tinanggap na bautismo. Therefore, if it's the same power, God's power is also in us. Same power. Kung ano ang nagagawa ng mga disciples during their time, we too could do the same. Amen? Through baptism, El Shaddai gifted us, in us, the Holy Spirit. And the Holy Spirit, sabi ni Bishop na kanina, brings how many gifts? 7. 7. Sabi niyo sa ni Bishop na narinig mo pa ang lahat ng 7 sa gifts. Pag hindi. Amen? Ano ba yung gifts na binigay sa atin when we are baptized? Wisdom. Unang-unang wisdom, understanding, counsel, hindi na po natin isa-isahin at ginagamit tayo. But thank God, kahit tayo ay nagparaya sa celebrations ng simbahan, we are also blessed kung nandito po kayo kanina ng maaga-aga. We also learn the message ng Panginoon through
the confirmations. That will also strengthen our faith. Amen? That the power of God will always be in us. Amen? Hallelujah. Praise you, Jesus. Counsels, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. Yan po ang mga 7 gifts. And in Catholic traditions, these 7 gifts of the Holy Spirit will help us to produce the 12 fruits of the Holy Spirit. These are 12 visible virtues that the Holy Spirit pours in us. They are direct results of living a life in union with God, acting of the 7 gifts of the Holy Spirit. Ano po yung bunga ng banal na Espiritu? Unang-una dyan po, love or charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, chastity. My dear brothers and sisters, without these gifts and fruits of the Holy Spirit sa ating buhay, napakahirap pong bumaki. Yan, kanta ni Pastor, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa. Without the Holy Spirit, but now, after the Pentecost, after our baptism, we have the power, amen, para bumait. Because of the Holy Spirit's guidance, through the gifts and the fruits of the Holy Spirit, kaya na natin bumait. Amen? Kung walang Holy Spirit, wala kang love, wala kang joy, wala kang self-control. Ano pong mangyayari kung wala ang mga ito? Lagi kang galit, lagi kang takot, lagi kang malungkot. At sabi, kung lagi kang malungkot, ay papangit ka. Hindi ka makangiti. Pag hindi ka nakangiti, nakangiri ka. Amen? So, my dear brothers and sisters, amen? Kahit may karamdaman tayo, always just wear the smile, beautiful smile that the Holy Spirit is giving you. Amen? Para lagi tayong beautiful na kamukha ni Lord. Amen! Purihin muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At higit sa lahat, without this gift and fruits of the Holy Spirit in our life, we cannot fulfill the great mission. Di ba sa pagbasa natin, we are commissioned. Amen? The great commissions that Jesus bestowed to each and every one of us. Hindi natin magagampanan ito kung wala ang banal na Espiritu. At yan po ang ikatlong lesson na ating pag-aaralan ngayon. The Great Commission in John chapter 20, verse 21. Jesus says, "As the Father has sent me, I am sending you." Just as Jesus was sent to be a servant, a redeemer, and a light in the dark, we as Jesus followers are called to do the same. Kung paano ang Panginoon isinugo ng Ama, ganon din naman ang bawat isa. Kung paano napakita ng kababaang loob ang Panginoon, ganon din po dapat tayo. Wala tayong kataasang
loob. Amen? Hallelujah. Because we are extensions of Christ's earthly ministry. Our faith is not meant to be kept locked away. We are commissioned to step outside our comfort zone and bring the grace of Jesus into a broken world. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. But remember, my dear brothers and sisters, matapos niyang sabihin yun, matapos niya tayong kinumission, sabi ng Panginoon, I am with you always to the end of age. Yan ang in-message ni Brother Jerry last week at ni Brother Donald dito sa St. Gerard. Di ba ba? I am with you to the end of age. God does not send us alone. We are not sent in our own strength. God promised us that He will be with us until the end of age, hanggang sa wakas ng panahon, kasama natin ang Diyos. Amen? Purihin natin ating Panginoon. Praise God, Lord. Hallelujah. And as we are commissioned to make disciples of all nations, God also commanded us and give us the privilege to execute or to exercise forgiveness. Ano sabi? Sa chapter 20 natin Gospel, John 20:23. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Brothers and sisters, as forgiven people, we are called to be forgiving people. Yan ang tatak natin mga prayer partners dito sa ubasan ni El Shaddai. We are a community characterized by grace, reconciliation, and letting go of grudges. Hindi tayo nagtatanim ng galit, ng puot, ng hinanakit, at inggit. Amen? Pero kung patuloy tayo na nagtitimtim ng galit at hanggang ngayon, hindi ka marunong magpatawad, kapatid, you will not see the miraculous power of the Holy Spirit that El Shaddai gifted you today. Instead, mananatili ka sa iyong kalagayan. Walang sigla, walang joy, walang peace. Brothers and sisters, receive the breath of the Holy Spirit. Step out of the dark room and embrace the mission He has given to each and every one of us. Learn to forgive.
that you may be able to receive God's forgiveness. Yes, we are not exempted of problems, trials, and persecutions. Hindi po nawawala po sa ating buhay yan. But God's promise us today that through the Holy Spirit, hindi tayo mag-iisa. Ipapadala niya sa atin ang Holy Spirit na nasa atin hanggang sa wakas ng panahon. My dear brothers and sisters, tayo po ay magsitayo. Bitbit ang pangako ng Diyos na kapayapaan, kapangyarihan, patnubay at gabay ng banal na Espiritu. At kung sa oras na ito, we experience hardship in our life, we experience troubles, we are in the midst of very difficult problems that we might think God abandoned us. My dear brothers and sisters, at this time, God promised us that He will not leave us. Through the Holy Spirit, we have a direct connection to our Lord. So anumang problema at pagsubok natin kinakaharap, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mangamba. Sapagkat di tayo nag-iisa. So as we let us close our eyes, meditate every lyrics na sa kanta na kakatayin ng mga choir. Oh, my dear brothers and sisters, pangako ng Panginoon, kasama siya sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya sabi niya, huwag na tayong mabalisa, huwag na tayong mamamba. Problems comes and go, but all of this is just a test
na siyang magpapatibay sa ating pananampalataya. Na meron tayong Diyos na buhay na ating maaasahan sa bawat sandali. Ano bang pagsubok nating kakaharapin? God already give us the power to overcome it. Sabi nga, na banal na salita ng Panginoon, hindi ko kayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi nyo kaya. Ngunit sa bawat pagsubok, manalig sa ating Panginoon, sapagkat ikilos ang kanyang kapangyarihan at tutugunin ang lahat ng ating mga kahilingan na itaas sa Kanya, at ang lahat ng pagsubok natin kinaharap ay ating mapagtagumpayan. Kaya patuloy po tayo, my dear brothers and sisters, sa presensya ng Panginoon, at anuman po ang mga personal prayers niyo sa oras na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na kumilos kayo sa bawat isa ngayon nakatayo sa inyong banal na harapan. Batid niyo po, O Lord God, ang kanilang kaisipan. Batid niyo po, O God, ang kanilang damdamin. Lord, in one mystical body of Christ, we unite our faith and lifted up all of this prayer requests, and let your power come down to each and everyone who stand before you today. Pour out your Holy Spirit. Oh yes, Ora Pataya Sunday. Ora Patalaya Hande Yamama Yesterday. Oh, we praise you, we glorify your name. Thank you for the healing power. Yes, O God. And thank you for granting us all our prayer requests. Oh, hallelujah, Lord God. Batid niyo, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. At kung paano niyo sinabi na kami magpasalamat na, sapagkat sabi niyo, Panginoon, kung kayo ay mga kahilingan, itaas sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa aming yamin at sulay, magpasalamat na kami sapagkat ito'y inyo na tinugon. Kaya Lord God, tanggapin niyo po ang aming taus-pusong papuri pasalamat. For truly we claim all the answer sa mga prayer namin itinaas. Kaya we give you back glory and honor for all of these blessings. At hayaan niyo po, Panginoon, kayo po patuloy na kikilos sa aming buhay. And Lord, patuloy po kami tutulog sa inyong kapangyarihan. Itnataas sa inyong kapangyarihan, Lord, ang lahat na nakasulat sa mga prayer request na ito. The prayer request for healing, batid niyo pa po, Panginoon, ang mga tao nakasulat, mga pangalan na nakasulat sa papel na ito. At kahit na po ang hindi nakasulat, Lord, you are the God, Jehovah Rapha, ang dakilang doktor na nagpapagaling sa lahat ng
Umaasa, O Lord God, sa inyong kapangyarihan. Abutin niyo po ang bawat isa at maunong na talampakan, Lord God. Sila'y saliksikin, Panginoon. Himay-mayin, O Lord God, ang bawat parte ng kanilang katawan. At ang oras na ito ay sundan niyo ng himalat kamatalagan. At gamitin, Panginoon, ang prayer na ito upang sila ay ipagkaroon din ng kagalingan sa oras na ito. Kami po'y nananalig, hindi maikli ang inyong mapagpalang kamay. Ngayon din, sila ay inyo pong pinagaling. Amen. Oh, hallelujah. Praise Jesus. And Lord God, ang lahat ng mga may personal intention, pati niyo po, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan. Abutin niyo po at sundan ng iba't kababalagan ang pagsulat ng pangalan nila sa papel na ito. Hayaan niyo po na kayo po ang gumawa ng kapamaraanan upang tanggapin nila ang kanilang mga prayer requests. For truly, O God, we claim that you are our God, Jehovah Jireh, the God who will provide everything. Gagawa kayo ng kapamaraanan upang ang lahat ng mga kahilingan o lugar ng mga aming kapatid na nakasulat dito ay kanilang matanggap ang kanilang mga prayer requests. Yan din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na pumanaw na. Naway sila po ay sa inyong piling makasama. Welcome them, our departed brothers and sisters. Hayaan niyo po, Lord God, na ma-enjoy ng aming mga kapatid ang pangako niyo, ang buhay na walang hanggan sa piling ng inyong kaharian. And all of this we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's give thanks to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po ngayon ay ang kapatid, patagpos, Sister Lisa. Always late. Tinanggap naman natin ang Spirit ng Panginoon. Amen. Amen. Meron po tayong nakasama na tawagan namin si Madam Sister Julia. Maraming salamat, Sister Isa, Brother Nestor. Magandang hapon
patakbo tayo. At disciple and councils, magdala po ng bottled water. Ayan. And ang atin pong Friday intercessory prayer meeting sa Friday, June 5, gaganapin po dito sa basement. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you very much, Sister Juliet. And now, Brother Lester, tawagin ang ating muli ang mamumuna sa ating Chaiten, Tulpur, aking kapatid, Sister. Sister Angel Gonsuben and Sister Micah Ida. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat mga kapatid. Another day of Pentecost Sunday. Amen. At salamat po sa atin sa mga dumaan na ngayong araw. Have a blessed Sunday. God bless our families. Amen. Tayo lahat, magpupuri ang aming KLCI. Woo! Magparang kikikita mo Panginoon. At todo namin ibibigay ang pagpupuri ito para sa iyo. God bless everyone. Thank you.